Okay mga kapatid, sa pagpapatuloy ng Senate hearing, kaugnay nga dito sa maanumalyang flood control projects mga tol. At isa sa mga contractors kasi na nabanggit, no, na may kinalaman dito sa flood control is yung sa Diskaya nga. So eto, humarap si Sara Diskaya sa Senate hearing at kanyang mariing itinanggi na galing sa tax ng taong bayan ang pinambili ng luxury cars. Well, mga tol, wala naman sigurong loko-lokong tao ang magsasabi, yes po, Your Honor, lahat po ng ipinambili namin ng luxury cars namin ay galing sa tax ng taong bayan. Well, technically, galing pa rin naman sa tax na talaga ng taong bayan yan kung yun ay kinita niya sa mga proyekto ng DPWH. For example, mga tol, ikaw ay matinong contractors. For example, ikaw ay matinong contractors. Binayaran ka ng DPWH at na-deliver mo naman ng maayos yung proyekto. For example, tulay, kalsada, flood control. Kasi hindi naman lahat ng flood control project mga tol ninakaw eh. Di ba meron din namang mga flood control na okay. For example, isa ka dun sa mga contractors na okay. Technically, yung perang ginamit mo, yung perang kinita mo, galing sa tax ng taong bayan yan. Pero, na-deliver mo naman ng maayos yung iyong trabaho, di ba? So technically mga tol, galing pa rin sa tax ng taong bayan yon. Pero dito, mariing itinanggi na galing sa tax ng taong bayan ang pinambili ng luxury cars. Kasi kitang-kita naman ninyo mga tol, di ba? Lahat ng kanyang luxury cars ibinida doon sa interview nga. 'Di ba? Yung nag-viral ngayon yun kahit na deleted na yung interview na yun, nag-viral pa rin yun mga tol. So eto, panoorin natin mula rito sa News 5 Everywhere, luxury cars at school service ng mga anak. Wow! Luxury car, school service, mga tol, ng mga anak. Grabe. So, panoorin natin to mga tol. Bago natin to simulan, syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? 28 luxury cars ni Sara Diskaya. 28 ha. Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Sana all. Nagandahan sa payong, binili yung Rolls Royce mga tol. Tama ba? Sir, yes po. Alamin natin, teka lang alamin natin, magkano ba ang presyo ng Rolls Royce, mga tol? Para sa mga hindi nakakaalam, alamin natin kung magkano ba ang presyo ng Rolls Royce. Kahit yung pinakamura na Rolls Royce, mga tol. So eto mga tol, sinubukan ko siyang i-search dito sa Google. Yan, base model ng Rolls Royce. Yung pinakamura the cheapest car for sale is Rolls Royce rate. Sabing ganon, ito yung pangalan. At 15,500,000 and driven at, meanwhile, the most expensive Rolls Royce naman, car for sale is Rolls Royce Cullinan with the price of 33 million pesos, no? Yan ang price mga tol. Well, sa pinakamura mga kapatid, siguro pangarap na bahay na natin to, no? 15.5 million. Grabe, no? Pero binili niya mga kapatid, hindi natin alam kung magkano yung bili niya dun sa Rolls Royce niya. Pero kaya niya binili yung ganun kamahal na sasakyan dahil nagandahan lang siya sa payong. Wow, sana all mga tol, no? Yung tipong nagandahan ka sa nagandahan ka sa kulay ng case ng kulay case ng cellphone kaya mo siya binili pero hindi yung mismong cellphone. Tindi. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 na luxury cars. 28 lang. Ano, Yes. ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Saan binili? Cadillac. Ganda rin yun, Cadillac. Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art.
Dito sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito may dealer ng mga... Yes po. Meron. Kauna-unahan ngang nagkaroon ng Rolls-Royce dito sa Pilipinas, Willie Revillame. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo? But then again mga kapatid, gusto ko lang linawin sa inyo, hindi natin hinuhusgahan etong si Miss Sara Diskaya. Hindi natin sinasabing kinurakot niya, hindi natin sinasabing ninakaw nila yung pondo para sa flood control mga tol. Wala na sa atin yun mga tol. Tayo'y nagre-reaction lang at tayo'y nagkokomento. Akin yun na. Kayo pwede kayong magkomento ng gusto ninyong sabihin dyan sa comment section sa ibaba. Basta ako personally mga tol, ayokong humatol. Wala akong karapatan dyan mga tol. No? Hayaan natin ng batas. Hayaan natin. Kung hindi man mga tol, ayon nga sa nakalagay sa Bible, sabi ng Panginoong Diyos, eto pakita ko lang sa inyo ng bahagya. Ayan, kung nababasa ninyo mga tol, sabi sa Roma 12:19, yan 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihigante. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante, ako ang gagante, sabi ng Panginoon mga tol. So, ibig sabihin lang nun mga tol, etong pinapanood natin ay investigation pa lang. 'Di ba? Di natin sila hinahatulan. Pero kayo, malaya kayo magsalita, malaya kayo magsabi kung ano ang inyong opinion. Basta bahala na sa kanila o bahala na ang batas. Kung sila ay malinis, edi okay. Kung sila ay madumi, edi yare. Ganun lang yun eh. Yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes What po. other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin O, po. paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? Collection nga nila eh. 'Di ba? Mahilig sila sa ganun eh. Opo. Kasi etong mga coaching naman to, hindi naman to nagdi-depreciate basta-basta. Unlike halimbawa bumili ka ng Honda Civic, 'di ba? Na binili mo for example lang 1.9 after 5 years nasa 700,000 na lang. Hindi ganun 'yan, mga tol. Etong mga ganitong klaseng sasakyan, lalong-lalo na itong mga ganitong sasakyan di naman nagma-mass produce nito, talagang sobrang kahit ibenta mo to ng 10 years old na tong sasakyan na to, mahal pa rin. 'Di ba? So ano siya, pwede talaga siya for collection. 'Di ba yung mga vintage car nga magpahanggang ngayon mahal pa rin eh. 'Di ba? Ito yung pagbumayari ng mga mayayamang tao talaga. Yung tipong maraming perang kayang sunugin. Actually hindi nasusunog kasi kung sakasakaling gusto nilang i-liquidate, talagang makukuha pa rin nila sa presyong gusto nila eh. Mahal pa rin eh. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Oh. Grabe ka naman, Jinggoy. Grabe ka naman. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Wag na tayo maglokohan dito. Grabe din si Jinggoy, no? Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi? No, hindi ko alam kung anong nararamdaman nyo, mga tol. Pero meron tayong kanya-kanyang feelings. Meron tayong kanya-kanyang damdamin. Meron tayong kanya-kanyang naiisip, di ba? Pero tulad nga ng sinabi ko, ako personally, hindi ko sila hinuhusgahan, mga tol. At hindi lang sila ang dapat ipatawag dyan. Diba? Lahat nung 15 contractors na nabanggit doon sa listahan ni PBBM. At hindi lang sila, mga tol. Siyempre, mga kapatid, alam na natin kung sino yung mga politiko, mga nasa government na posibleng sangkot nung mga yon. Kasi etong mga contractors na to, may mga bidding yan eh. Nanalo sila eh.
Paano sila nakapasok? Lalong-lalo na mga tol, yung mga kamag-anak nung ibang mga kongresista, kamag-anak yung kontratista ba? Magkatunog Rhyming. Kongresista, kontratista. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.